So yan mga kasari, naka-ready na yung ating mga pang-repack sa ating mantika at saka sa mga paminta. So ito yung gagamitin natin na pang-repack sa ating mantika. Size 1.5 by 10. Yung Calypso ang aking ginagamit kasi matibay ito. Ayan, so hindi siya basta-basta na nabubutas tsaka makapal siya. Tapos ito naman yung gamit natin sa pang-repack naman ng mga paminta. So naubusan na kasi ako ng mga repack na mga mantika. Nag-repack lang ako kanina ng tig-isa 5 pesos saka 10 pesos kasi baka pag may bumili wala akong maibenta, kaya tig-isang piraso lang na 5 pesos saka 10 pesos yung nirepack ko na mantika. So ito na yung ating mantika na i-repack. Ayan, 2 litro yan, nabili ko yan siguro mga 2 weeks ago. Tapos ito yung ating mga paminta. So ito na rin yung ginagamit natin sa kusina. Ito yung buo. Tapos ito yung durog. So mas mabenta sa atin yung durog na paminta compare mo doon sa buo tsaka yung crack. Kaya ang i-repack ko lang dito siguro mga 10 pieces kasi doon sa lagayan natin is hindi naman siya kasya doon sa sabitan natin ng mga paminta. Ayan, so meron na ako rito nakabukod-bukod na ng mga plastic na pang-repack doon sa mantika para hindi na tayo tumagal. And then dito yung mga tigkakalahating bote sa mga bote ng bote ng mga soft drinks na mismo. Ayan, tapos yan, naka-ready na rin yung ating mga mantika. So ito ay mga pinagtanggalan lang naman ng mantika kaya hindi ko na hinugasan. Ako lang din naman ang gumamit niyan. Sinabon ko na lang yung bandang labas niya pero yung loob hindi na kasi nga ako lang din naman gumamit ang mga yan. Ayan. So mag-start na tayo mag-repack ng ating mantika at paminta. Sari-sari store business, negosyo na maliit lang, kaya maliit lang ang kinikita dito. Kaya bilang small business owner, kailangan marunong kang dumiskarte kung paano mo mapalaki ang kita mo sa iyong negosyo. Bilang negosyante, lalo na kung small business owner ka lang, ay hindi tayo makontento sa ating kinikita. Kaya nag-iisip tayo kung paano natin mapalaki yung kikitain natin sa ganitong negosyo. At bilang negosyante, kailangan maging malawak ang iyong kaisipan pagdating sa iyong negosyo. Kasi hindi ka naman tutulungan ng ibang tao para kumita o lumaki ang benta mo. Karamihan sa pagiging empleyado ay walang umaasenso. Dahil karamihan ng mga umaasenso lalo na sa panahon ngayon ay ang mga negosyante. Pero kailangan mo ng maayos na pagpapatakbo ng iyong negosyo at diskarte para mas mabilis mong mapaunlad ang iyong negosyo, lalo na kung maliit na negosyo lang ito. Karamihan sa mga negosyante ay nagsimula lang sa maliit na negosyo. Kaya pwede rin natin gawing inspirasyon ng mga malalaking negosyante. Dahil karamihan sa kanila ay nagsimula lang sa maliit na negosyo, lagi natin iisipin na kung kaya nila ay kaya din natin na palaguin ang ating maliit na negosyo. Napakalaking tulong sa isang sari-sari store business ang pagre-repack ng mga paninda. Bukod sa fast-moving na ang mga ito, ay malaki pa ang kinikita dito. Maraming mga items sa ating sari-sari store business na pwedeng i-repack o gawing tingi-tingi. Bukod sa mga mantika at mga paminta, ay pwede rin natin i-repack na gawing tigli 5 piso hanggang 10 piso yung mga iba nating mga condiments. Kagaya ng toyo, patis, suka, asin, harina, cornstarch, at iba pa na mga pwede natin i-repack sa ating tindahan. Basta laging lalawakan ang isip natin sa ating sari-sari store business dahil napakarami natin na pwedeng gawing i-repack. Isa na rin dito ang asukal ay pwede nating i-repack na tigli 5 piso dahil napakamabenta nito lalo na sa mga nagbabudget na mga customer. Dahil meron tayong mga customer na walang kakayahan na bumili ng asukal na 1/4 dahil nga pinagkakasya ang kanilang pera hanggang sa makasahod ulit sila. Maraming mga nag-aalok sa mga sari-sari store business na mga nakarepack na ng mga paninda. Kagaya ng mga paminta, chlorine, tawas, tina, dahon ng laurel at iba pa. Pero karamihan sa mga bumibili sa mga ganon ay yung mga walang tiyaga sa pagre-repack. Sa mundo ng hanap buhay, maging empleyado ka man o negosyante ay kailangan mo ng sipag at tiyaga. Dahil kung wala ka nito ay mabagal ang pagunlad ng iyong pamumuhay. Dahil ang buhay ay hindi sapat na puro pangarap lang tayo, kaya kailangan din natin gumawa ng paraan at kumilos para umunlad yung ating buhay. At syempre, huwag tayong makakalimot na magdasal at humiling sa Panginoon dahil sa Kanya walang imposible. So ayan, tapos na tayo mag-repack. So isasara ko na lang itong ating mga paminta ng gamit yung ating lighter. So yung ginawa ko lang dun sa mga paminta natin, yung pamintang durog is 10 piraso, tapos yung pamintang buo is 5 pieces nga lang.
Kasi talagang mas fast moving sa ating tindahan yung ating pamintang durog. Tapos dito sa tig 10 pesos nakagawa tayo ng 5 pieces. Tsaka sa tig 5 pesos nakagawa tayo ng 9 pieces. So hindi natin binilang, hindi natin sinama pagbilang dyan yung meron na kasi tayo agad-agad dyan na isang pirasong 5 pieces, 5 pesos tsaka tig 10 pesos. Kaya hindi natin sinama sa pagbilang. So, bali, meron tayo sa 10 pesos ng 50 pesos, plus sa 5 pesos, meron tayong 45 pesos na mantika. Tapos, dito sa tig-kalahati, ang kalahating bote ko kasi ng mantika is 18 pesos. Plus, yung tig-isang bote natin, 35 pesos. So, meron tayo dito 108 lahat, yung 6 na piraso na yan. Tapos, sa mantika natin is 140, yung 4 na piraso na yun. So, lahat ng total ng ating mabibenta dyan is 343 kasama ng ating mga tingi-tingi na mantika na 5 pesos at 10 pesos. So, meron na tayong tutubuin dyan ng 184, diba? Ang laki na rin ang kita natin sa mantika kapag talagang nag-repack tayo. Compare mo talaga kapag binili natin sila ng per bottle. So, meron pa tayong natitira dito. Nagtira sa ako para panggamit natin sa kusina. Kung isasama natin yung total niyan, yung natira na yan, siguro nasa more than kalahati ng bote ng mantika yan. So, plus 20 pesos ka mo na or 23 pesos, diba? Karagdagan doon sa 184 plus 23 pesos. So, hayan mga kasari, hanggang dito na lang muli ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!